Rule number 4. Dapat meron kang multiple streams of income. Siguro ay narinig na natin ang salitang market crash, layoffs, downsizing, at recession. Ito ang isa sa mga rason kung bakit kailangan natin ng multiple source of income dahil kung tatanungin mo ang sarili mo ngayon kung mawalan ka ng trabaho, meron pa bang pera na darating sa'yo? Napakahalagang mabigyan ng sagot ang katanungan na yan. Si Warren Buffett, pang-apat sa pinakamayamang tao sa buong mundo na may net worth na $67.5 billion ay merong 92 streams of income. Ayon naman sa article ng LinkedIn, ang average millionaire ng Amerika ay merong 7 streams of income. Pero bakit kailangan natin ng multiple streams of income kung pwede na tayong yayaman sa isa? Ito kasi ang dahilan. Totoo na malaki ang tsansang yayaman ka sa isang source ng income, pero wala ka pa rin control sa ibang pangyayari na makakaapekto sa income mo ngayon. Ika nga ng isang kasabihan, don't put all your eggs in one basket dahil pag nabitawan mo ang basket, mababasag din lahat ng itlog. Ganon din sa source ng income. Halimbawa na dito ang isang employee. Posibleng malaki ang kinikita niyang pera, pero alam natin na limited lang ang control ng isang employee sa kumpanya. Kung desisyon ng kumpanya na tanggalin siya sa trabaho, mapipilitan siyang tanggapin ang katotohanan na yon. Kaya kung employee ka ngayon, gumawa ka ng plano na dagdagan ang source ng iyong income at yumaman. Gamitin mo ang skills o talent na meron ka, be creative, tapos gawin mo yung other source of income. Kung meron kang alam sa pag-i-invest ng stock market, magsimula ka ng mag-invest. Kung meron kang naisip na magandang idea ng negosyo, simulan mo rin yan. Alam mo ba na habang nagtatrabaho pa lang si Phil Knight bilang accountant, ay nagbibenta rin siya ng running shoes gamit lang ang kanyang sasakyan? Si Stephen King naman ay nagtatrabaho bilang isang guro, janitor at gas station attendant sa loob ng 7 taon habang sinulat niya ang kanyang unang nobela at hindi siya huminto ng pagtatrabaho hanggat hindi ito na-publish noong 1974. Pareho silang mayaman ngayon. Kung hindi sila nagsimula na kumita ng pera sa labas ng kanilang trabaho, walang Nike at walang pelikulang Carrie na napapanood. Kaya simulan mo rin na magdagdag ng income gamit ang iyong talento.